Morgana POV. Ngayong araw gaganapin ang reunion. Ang totoo ay wala akong balak pumunta. Napakabigat ng dibdib ko at natatakot ako. Alam kong may plano sila na hindi maganda sa akin. Tsak na bubulihin lang nila ako at kukutyain. Pero wala akong magawa dahil ayaw kong pumunta sila sa bahay. Hindi bale, ito na ang huli na makikita ko sila. Titiyakin ko lilipat kami ng bahay ni nanay sa malayo. Sa oras na makuha ko ng perang ibabayad sa akin ng ama ko. Nagsuot lang ako ng simpleng bestida na halos umabot sa talampakan ko. Ayaw ko maging sentro ng atensyon, lalo na ng bastos na si Baron. Bago umalis ay napansin ko mainit ang ulo ni Thunder, pero pinayagan naman niya ako na magpaalam ako. Nang may dumaan na taxi, ay agad na nagpahatid ako sa dating eskwelahan na pinapasukan ko. Dito daw kasi gaganapin ang reunion. Sa loob pa lang ng taxi ay nanginginig na ako sa takot. Ayaw ko sanang bumalik sa eskwelahan na yon. Wala akong maganda at masayang alaala doon, kahit ang mga teacher doon ay malupit sa akin. Siguro ay dahil anak si Lulu ng mayor at ng mga barkada nito ay anak mayaman din. Sino nga ba naman ako para panigan? Pagkababa ko sa taxi ay nagbayad ako. Neng, ayos ka lang ba? Namumutla at nanginginig yata. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Maging ang taxi driver ay nakaramdam ng awa sa akin. Pilit na ngumiti ako dito. Ayos lang ho ako. Pagdating ko sa tarangkahan ng eskwelahan, ay parang tubig na rumagas ang alaala ko dito. Niyakap ko sarili ko at umiyak. Huli na to, Morgana. Kausap ko sa sarili ko. Pagpasok ko sa mismong room namin, noon ay nakapatay ang ilaw. Napatili ako sa gulat na sabay-sabay silang sumigaw ng boo habang nagtatawanan. Wow! Tama nga sila Lulu. Gumanda ka nga. Namamanghang sa at Nina. Isa sa mga kaibigan ni Lulu. Guys, hindi na siya kulot-salot. Tumatawang dagdag naman ng isa sa ikinatawa ng marami. Panlalait, tawanan, yun ang naririnig ko sa kanila. Ang tanda ko na pero nadala pa rin ako ng takot ko sa kanila. Ito bang tinatawag na trauma? Naging mabuti naman akong estudyante at kaklase sa kanila, kaya bakit ginagawa nila sa akin to? Nagulat ako nang magsimula silang batuhin ako ng maliliit na paketeng kulay puti. Nang tignan kong mga to ay nalalabong mata ko na makita ko mga kondom to. Bakit nila ako tinatapunan ng ganito? Isip-isip ko. Bigla ay kinalabutan ako. Hindi kami naniniwalang makakaya mong bumili ng mga ganyang brand ng mga gamit. Kaya hinala namin nagtatrabaho ka sa isang high-class club o hindi kaya naman ay meron kang boyfriend na matandang mayaman. Nakangising wika ni Lulu. Puno ng kumpiyansa to sa mga sinasabi. Scholar ka lang naman hindi ba? Saka hindi ka nga makabili ng sandwich sa kantin. Mga ganyan pa kaya? Dugtong nito. Napakasama niyo. Pumalakpak si Nina sa paraang ng aasar. Wow, sumasagot na siya guys. Matapang na siya ngayon. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. May ngising demonyong saad ni Lulu. Sa nenyasan nito si Baron, nalapitan ako. Honey, tikman mo babaeng yan at gamitin mo mga kondom na nagkalat. Pagsawaan niyo siya. Total ay mukha na siyang mabango ngayon. Sa takot ay matras ako. Gusto kong tumakbo. Pero walang lakas ang tuhod ko. Pero bago pa ako mahawakan ito, ay may sumuntok ng malakas sa mukha nito na ikinatili ng mga babae. Ang mga kalalakihan naman ay nabiglat hindi nagawang gumalaw. Pinagsusuntok ng lalaki si Baron habang nakadagan sa dibdib nito. Wala itong pakialam sa lalaking nasa ilalim at tuguan at nagmamakaawa. Sa nalalabong matay nakita kong pamilyar na likod ng lalaki. Thunder! Mas lalong nagunahan sa pagtulong luha ko. Pakaramdam ko'y ligtas na ako ngayong narito siya. Baron! Tinini Lulu. Awatin yung lalaking yan! Mapapatay niyang nobyo ko! Umaatungal na iyak nito. Gusto kong awatin si Thunder pero hindi gumalaw ang katawan ko. Alam kong masama pero nasa isip ko ngayon ay mabuti nga sa kanya. Kilalang manyak at bastos si Baron. Sa katunayan ay marami nitong binastos na kababaihan. At ayos lang yon kay Lulu kahit na ganito ang nobyo nito. Kaya ang nasa isip ko ngayon ay tama lang na mabugbog to. Wala nang malay si Baron at halos basag ng mukha nito na nababahalot ng dugo. Tumayo si Thunder ng tuwid, duguan ng kamay at polo nito na kulay puti. Napaatras ang lahat sa takot nang makita kung gaano kadilim ang mukha ng binata. Walang bahid ng kahit na anong emosyon ang mukha nito. At para bang handang pumatay anumang sandali, ibang Thunder ang nakikita ko. Mas delikado at nakakatakot. Tinignan ni Thunder ang lahat ng nasa kwarto, ang lahat ng mga nambuli sa akin. Remember this. From now on, all of you will gonna face hell. Pagsisisihan nyo na sinaktan nyo ang nobya ko. Nalaki ang mata ng lahat lalo na si Lulu
nang makilala nito si Thunder Del Rio. Kung kanina'y puro ngisi ang nasa mukha ng lahat, ngayon ay wala na. Puro takot ang makikita sa mukha ng mga to. Hinawakan ni Thunder ang kamay ko para hilahin ako. Pero bumagsak ang tuhod ko dahil sa panginginig kaya binuhat na lang ako nito. Panay ang iyak ko sa dibdib niya. Hindi na dahil sa takot ko, hindi dahil nagpapasalamat akong dumating siya. Maisip ko ba lang ang pwedeng mangyari sa akin sa kamay nila Lulu ay pinanlalamigan na ako sa takot. Sumakay kami ng kotse ni Thunder na minaneho ng matandang lalaking hindi ko kilala. Shh! Huwag ka nang matakot, Morgana. I'm here. Handa akong protektahan ka. Inalo ako ni Thunder hanggang sa makarating kami ng kondo niya. Kaya mas lalo lamang akong naiyak. Simula pagkabata ay wala na akong natanggap kung hindi pangungutya. Simula sa hindi ko pagkakaroon ng ama at sa napakahirap naming buhay. Ganito palang pakiramdam kapag mayroong taong handa kang ipagtanggol. Masarap at magaan sa pakiramdam. Binaba ako ni Thunder sa kama. Gamit ang kanyang malalaking kamay ay pinahid niya ang luha ko. Shit, gusto ko silang saktan isa-isa. Nagagalawan ng panga nito sa galit habang nakatingin sa akin na ngayon ay humihikbi na. Sa susunod ay magsabi ka sa akin ng laman nito. Tinuro ni Thunder ang tapat ng dibdib ko. Handa ako makinig sa'yo kahit hindi mo kailangang sarilinin ng lahat. Nakakalimutan mo na yata na nobyo mo ko. Bumalatay ang lungkot sa mukha ko. Nakakalimutan mo yata na hanggang 3 buwan lang. Nilagay ni Thunder ang daliri sa tapat ng labi ko para patahimikin ako. Let's not talk about that. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. Ako nang bahala sa mga taong yon. Bago tumayo ay hinalikan niya ako sa noo. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko, tinawakan kong kamay niya. Dito ka lang sa tabi ko, Thunder. Kahit ngayon lang, napalunok to ng marahas. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Morgana. Staying beside you would be dangerous. Ha? Naguguluhan kong tanong. Sumulyap to sa labi ko at ilang beses pang lumunok. Delikado ka sa akin. Dahil baka hindi ako makapagpigil at maangkin kita. Mabilis pa, 4:00 na binitawan kong kamay niya. Nang marinig kong sinabi niya kaya naman narinig ko mahina niyang pagtawa. Namumula na nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Minsan talaga ay pilyo tong si Thunder. Pero aaminin ko, nasasanay na ako sa kanya. Ngayon, napapaisip tuloy ako, bakit kaya galit na galit ang ama ko sa kanya? Ano bang kasalanan na sinasabi niya na ginawa ni Thunder sa anak nito? Abala ako sa pagpili ng karne sa meat section dito sa grocery na makita kong isang babae. Ewan ko ba kung malabo bang mata ko o namamalik mata ko, pero ang babaeng nakita ko'y kamukha ni Melay. Wala lang itong salamin sa mata at walang nunal sa gilid ng labi. Dahil sa kuryosidad ko'y sinundan ko ito. Pero bago pa man ako makasunod dito'y nabangga ako sa nakasalubong ko. Pasensya na, agad kong hingin ng paumanhin nang lingunin kong kinaroroonan ng kamukha ng kaibigan ko'y wala na to. Baka namamalik mata lang ako, nasabi ko na lang sa sarili ko. Miss, are you okay? Saka lamang ako tumingin sa taong nakabangga ako at muling humingi ng pasensya. Ngayon ko lang napansin na natapon ng dala nitong iced coffee sa suot nitong long sleeve polo shirt. Nakakahiya dahil sa katangahan ko'y nakaabala pa ako ng tao. Sorry talaga, mister, ani ko muli. Ayos lang, pero sa susunod mag-ingat ka. Nakangiti niya sabi sa akin habang tumatango ako. Siya nga pala, I'm Blake. And you are? Tanong niya sa akin habang nakalahad ang kamay. At tubili ako nung una pero dahil may kasalanan ako sa kanya ay tinanggap kong kamay niya. Ako po si Morgana, sagot ko. Tinawanan niya ako dahil sa pagpo ko sa kanya. Hindi pa daw siya matanda para po-poin ko. Sana magkita pa tayo sa susunod. Kapag nangyari yon, ay isa lang ang ibig sabihin nun. Tadhana yon. Napangiwi ako sa sinabi niya at nakaramdam ng pagkailang kaya nagmadali na akong umalis at nagpaalam sa kanya. Mga lalaki nga naman, mga bolero. Pagdating sa tapat ng gusali kung saan ang kondo ni Thunder ay nakaramdam ako ng kakaiba. Sa katunayan ay kanina ko pa ito nadarama. Pakiramdam ko'y merong nakasunod sa akin at nakatingin. Hindi ko tsak kung guni-guni ko lang ba iyon o masyado lang akong paranoid. Simula kasi nang mangyari ang reunion namin na mga kaklase ko noon hindi na ako mapalagay. Natatakot kasi ako na bigla na lamang silang susulpot sa harapan ko't sasaktan ako. Kilala kong ugali ng mga to, likas sa mga to ang masamang ugali. Sigurado ako na hindi ng mga to matatanggap, lalo na ni Lulu ang nangyari sa nobyo nito. Pasara ng elevator ng may kamay na pumigil dito. Ganun na lang ang gulat ko na makilalang lalaki kaninang nakabangga ko. Kung ganun, ay sa isang building lang pala kami nakatira. Hi Morgana, naniniwala ka na ba sa tadhana? May ngiting panunudyo sa labing tanong nito sa akin. Kimi lamang akong ngumiti sa kanya. Hindi ko siya sinagot dahil ayaw ko nang pahabain pa ang usapan naming dalawa.
Naiilang ako sa hindi ko malamang dahilan. Kanina lang ay kinakausap mo pa ako. Bakit ngayon ay tila napipi ka yata? Tinuro nito ang may mantsa na suot. Nakalimutan mo kaagad ang kasalanan mo? And now you're acting like you didn't care at all? Nakakasama naman ng loob. Tila kinakonsensya ako ng wika nito. Mahina ako napabugan ng hangin. Tama ito, parang ang bastos tuloy ng dating ko dahil sa pagdedma ko sa kanya. Siguro natatakot lang ako sa mga lalaki ngayon dahil sa ginawa ni Baron sa akin. Pakiramdam ko'y kay Thunder lang ako ligtas. Muli humingi na naman ako ng sorry sa kanya hanggang sa huminto ng elevator at lumabas ako. Nabigla pa ako dahil lumabas din ito. Pareho rin pala sila ng palapag ng pad ni Thunder. Nakita ko siyang pumasok sa tapat ng pinto ng kondo ni Thunder. Pagdating sa kondo, kagad na naglabas ako ng mga lulutuin ko. Napangiwi ako dahil sa dami ng ingredients na nasa harapan ko. Pero kahit na nalilito ako sa dami ng kailangan kong paghaluin, ay nagawa ko pa rin magluto. Bago dumating si Thunder ay nakapaghain na ako. Abot langit pantuwa ko na makita ko itong dumating. Pinatikim ko pa sa kanya ang luto ko. Ganun na lang ang taranta ko nang tumakbo ito sa lababo para sumuka matapos tikman ang niluto ko. Nang tikman kong niluto ko ay napatakbo rin ako at napasuka. Bakit ganun? Inayos ko naman ang pagluluto at sinunod ang mga instructions sa YT. Pero bakit ang sama ng lasa? Ginawa ko pa naman ang best ko pero walang nangyari at nasayang lang ang effort ko. Hindi talaga ako masarap at magaling magluto. It's fine, Morgana. Pwede ka namang matuto sa susunod kaya hindi mo kailangang magmukmok. Hindi ako nagmumukmok, okay? Kunwari kong saad. Pero ang totoo ay napahiya ako. Itong kauna-unahan ko nilutuan, maliban kay nanay pero palpak pa. Hindi ko magawa ang simpleng pagluluto lang. Tama si Thunder. Nagmumukmok nga ako dito sa kwarto. Sandamakmak na videos tungkol sa paglulutong pinapanood ko at wala pa akong tulog kaya puyat ako. Gusto kong matuto na magluto para kay Thunder. Para kapag uwi ito galing trabaho, ay meron na akong nakahaing masarap na pagkain para naman hindi na ito ang magluluto at hindi na rin kami i-order sa online. Huwag kang mag-alala, one of these days ay tuturuan kita. Busy lang ako sa ngayon sa office dahil sa business deal ko sa ibang kumpanya. But after that, I promise that I'll make it up to you. Pangako sa akin ni Thunder. Pero wala na kaming oras. Gusto ko yung sabihin sa kanya. Malapit nang matapos ang agreement naming dalawa. Magkakanya-kanya na kami ng landas. Hindi ko nagawang trabaho inutos sa akin ng ama ko. Hindi naman si Thunder nahulog sa akin. Kung hindi ako nahulog sa kanya. Oo. Mahal ko na si Thunder. Katulad ng nakasanayan na hinalikan niya ako sa lobby bago siya umalis. Naiwan ako malungkot dahil sa nalalapit naming paghihiwalay. Hindi ko na nga makukuha ang perang kailangan ko sa ama ko dahil hindi niya ako minahal at hindi ko nagawa ang plano ko. Nahulog pang damdamin ko. Ako palang matatalo sa larong pinasok ko. Pagkaalis ni Thunder ay lumabas ako. Mamimili ulit ako para sa iluluto ko mamaya. Wala kasi sa mga pinamili ko kahapon ang mga ingredients na kailangan ko kaya kailangan ko talagang bumili ngayon. Natigil ako sa paglalakad nang may magsalita sa likuran ko. Hi Morgana, nagkita na naman tayo. Tadhana nga naman. Pasipol-sipol pa nasabi ng lalaki. Ito ang lalaki na kabangga ko kahapon na nakatira sa pad na katapat lang ng tinutuluyan namin ni Thunder. Dahil wala ako sa mood ay hindi ko siya pinansin. Sa katama na siguro ilang beses kong paghingi ng pasensya sa kanya. Hindi na niya ako kailangang kulitin at bulahin pa. Katulad ko ay namili rin siya at sabay pa kaming dalawa. Magluluto ka ng kare-kare? Paano mo nalaman? Maang natanong ko sa kanya. Dahil sa mga binili mo, patanong niya sagot ni kinerate ako. Para kasi inasar pa ako nito. Hey, ang pikunin mo naman, tumatawa nitong saad. Kahit sinong marunong magluto ay malalaman kagad lulutuin mo base pa lang sa pinamili mo. Kung hindi mo ni itatanong ay sobrang galing ko pagdating sa pagluluto. Pagyayabang pa nito. Gusto mo turuan pa kita? Nahihiyaman ay kinapalan ko ng mukha ko. Pwede bang turuan mo ko? Dumaan kami sa isang fast food chain at kumain habang pinapaliwanag ko sa kanya kung bakit ko gustong matuto magluto. Ganito kasi yun Blake. Alam ko ng pangalan niya dahil nagpakilala siya ulit kanina. Meron akong gustong lalaki. Gusto ko sanang matutong magluto para sa kanya. Pero nahihirapan ako. Kahit anong gawin ko ipalpak at masama ang lasa ng mga luto ko. Wala naman akong alam na pwedeng ibigay o gawin para sumaya siya. Maliban dito. Saka gusto ko kasi na matandaan niya na kapag umalis na ako, na minsan ay pinagsilbihan ko siya maski sa ganitong paraan lang. Mahaba akong paliwanag sa kanya. Nang tumingin ako sa kanya ay napansin kong seryoso na siya habang nakikinig sa akin. Mukhang malalim ang iniisip nito. Are you two dating? Pagkaraan ay tanong nito.
Hindi ko alam kung tatango ba ako o iiling dito. Hindi naman kasi kami tunay na magkasintahan ni Thunder, pero lumalabas kami na parang magnobyo. Imbis na sagutin siya ay nagtanong na lang ako sa kanya. Matutulungan mo ba ako? May pag-asam na tanong ko. Tuwang-tuwa na umuwi ako ng kondo, pumayag si Blake na turuan ako. Simula ng araw na yon ay madalas kaming mag-usap tungkol sa mga kailangan kong gawin. Minsan ay dinadaanan na lang nito sa text messages ang mga dapat kong gawin. Tuwang-tuwa ako dahil malaki ang naging improvement ko. Nalito lang yata talaga ako sa kapapanood ko sa mga video kaya naghalo-halo ng mga ingredients na niluto ko't ng ibang lasa. Nang dumating si Thunder ay masaya kong hinain sa kanyang luto ko. Sa pagkakataong ito ay hindi na tumakbo si Thunder para isukang natikman nito. Masarap ka na magluto, Morgana. Pwede na kitang asawahin. Muntik nang lumabas sa ilong kong tubig na iniinom ko dahil sa sinabi ni Thunder sa akin. Alam kong biro lang yun. Pero heto, kinikilig ako. Blake POV. Kinuha ko isang bote ng alak at nagsalin sa baso. Hindi mapalis ang malademonyong ngiti sa labi ko habang pinagmamasdan ang mga larawan ni Morgana na nakasabit sa kwarto ko. Minamasdan kong dalaga simula nang dumating ako galing ng Italy. Simula nang makita kong larawan nito galing sa sarili nitong ama, ay nagustuhan ko na ito. May utang na 500 million sa akin ng ama ni Morgana. Dahil wala itong maibayad ay nag-offer ito sa akin ng ibang pambayad. Nung unay nagalit ako, marami na akong babae at hindi na kailangang magdagdag pa. Pero nang makita kong litrato ni Morgana ay pumayag ako. Batang-bata pa ito at sariwa. Kapag nakuha ko to, ay pagsasawaan ko to. Yun ay kung magsasawa ko sa dalaga. Anong sabi mo? 2 buwan na lang ang palugit na ibibigay mo? Wika ng ama ni Morgana sa akin. Hindi maaari. May pinapagawa pa ako sa batang yun kaya hindi mo pa siya pwedeng kunin bilang kabayaran sa utang ko. Sa oras na magawa niyang inuutos ko ay maaari mo na siyang kunin at pagsawaan. Wala akong pakialam maski ano pang gawin mo sa kanya. Ang importante sa akin ngayon ay maiganting anak ko. Giit ng ama ng dalaga. Tusong matanda, isip-isip ko. Kung makapagsalita ito'y parang hindi rin anak si Morgana. Sige, pagbibigyan kong ama ni Morgana. Pero pagkatapos ng 2 buwan, ay kukunin ko na to. Pumayag man ito o hindi ay wala akong pakialam. Sa pag-iimbestiga ko'y nalaman kong si Thunder palang kasama ni Morgana sa kondo. Mas lalo lamang ako nagkaroon ng dahilan para kunin to. Ang kapatid ko isa sa mga babaeng pinaiyak ni Thunder Del Rio. Dahil sa binata ay sinubukan itong kitilin ng sariling buhay. Kaya may galit ako kay Thunder at hindi ko ito mapapatawad sa ginagawang pananakit sa kapatid ko. Kinuha kong loob ni Morgana at nagpanggap na mabuting kaibigan. Alam ko na lalayuan ako ng dalaga sa oras na magparamdam ako. Kaya kunwari ay pala kaibigang pakikitungo ng pinakita ko dito. Hindi ako nagkamali dahil nahulog ito sa pagpapakitang tao ko. Nagsimula na itong magkwento tungkol sa lalaking nagugustuhan. Nagingit-ngit ang dibdib ko nang marinig sa bibig niya na may gusto itong iba at alam kong si Thunder ang tinutukoy niya. Nang magkasalubong kami ni Thunder sa hallway ay pareho kaming nagkatitigan ng masama. Pareho kaming mabigat ang dugo sa isa't isa. Tsak na nakilala ako nito. Noong araw na nagtangkang magpakamatay kasi ang kapatid ko ay sinugod ko to't nakipagsuntukan dito. Magpakasaya ka na ngayon, Thunder. Darating ang araw na ako naman ang sasaya at ikaw naman ang magiging kaawa-awa. Mayabang kong sabi. Ngumisi si Thunder na tila baliwala. Lamang ditong sinabi ko. Mayabang talaga. Never gonna happen, asshole. Hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa rin nakaka-move on sa nangyari sa kapatid mo? Kumuyam ang kamao ko. Gusto ko siyang suntukin. Hindi ko nilokong kapatid mo. Wala kaming relasyon at siya lang ang nag-assume na meron kaming dalawa. So stop accusing me and move on. Mas lalo lamang ako ng galaiti sa galit sa narinig ko. Pinagmumukha pa niya na nagsisinungaling ang kapatid ko. You bastard. Hindi magsisinungaling ang kapatid ko. Ang sabihin mo ay gago ka lang talaga. Magaling ka lang talagang manloko at magpaiyak ng mga babae. But she did, ani Thunder. She lied to you and to everybody. Hindi ako pumapatol sa kung sino-sino lang. And besides, your sister is not my type. Sa galit ko'y sinuntok ko ito pero mabilis si Thunder dahil nagawa nitong iwasan ng suntok ko. Gusto ko pa sanang mag-amok at saktan si Thunder pero nakita ko si Morganang parating kaya umarte akong kaawa-awa. Hinayaan ko suntokin ako ni Thunder at saktan para makita ito ng 2 mata ni Morgana. Lihim ako na pangiti na magtagumpay ako na makuhang simpatya ng dalaga. Thunder, tama na! Awat ni Morgana kay Thunder
Nakita kong awa sa mata ni Morgana para sa akin, kaya lihim ako napangisi. Ano bang nangyayari sa inyo? Blake, Thunder! Gumuhit ang pagkabigla sa mukha ni Thunder. Magkakilala kayo ng lalaking yan? Madilim ang mukha na tanong ni Thunder sa dalaga. We're friends and we are close. Nagmamalaking sagot ko. Thunder! Tawag ni Morgana na umalis si Thunder nang walang paalam sa dalaga. Halatang galit, kaya tuwang-tuwa ako. Ganitong gusto kong mangyari ang magkasira sila. Pero ang kasiyahan ng kalooban ko ay dagling nawala ng sundan ni Morgana si Thunder. Kaya para pigilan si Morgana ay nagkunwari ako natumba para kunin ang atensyon niya. Ano kayong mararamdaman ni Thunder kapag hindi ito sinundan ni Morgana? At nanatili sa tabi ko si Morgana. Bilang lalaki ay nakakasaring ng ego namin ng ganoon. Ngayon pa lang ay pinagtatawanan ko ng gagong yon. Inalalayan ako ni Morgana hanggang sa makapasok sa pad ko. Bakas ang pag-aalala sa magandang mukha ni Morgana para sa akin kaya naman tuwang-tuwa ako. Magandang senyales ito na nakuha ko ng simpatya niya at mapapaikot ko na siya. Sige, maiwan na kita. Tumayo na si Morgana pagkatapos linisin ng basa at konting dugo sa mukha ko. Agad na pinigil ko si Morgana sa braso para pigilan. Kailangan ko nang gumawa ng paraan para pigilan siya. Saan ka pupunta? Hindi mo ba ako sasamahan dito? Gusto sana kitang yayain na uminom. Pasensya ka na pero hindi ako mahilig uminom. Sagot ni Morgana sa akin. Kahit samahan mo lang ako ngayon, please. I'm begging you, Morgana. Saka bakit babalik ka pa sa pad ng gagong yun? Excuse me, bumakas ang inis sa mukha ng dalaga. Sorry ha, alam kong gago minsan si Thunder pero naniniwala akong hindi siyang tipong bigla na lang manununtok sa gitna ng daan. Malakas na pinagsusuntok at pinagsisipaan kahit na anong bagay na makita ko. Hindi ko matanggap na umalis si Morgana at iniwan ako dahil kay Thunder. Hindi na tumalab ang paawa ko sa kanya. Shit, hindi ako papayag na mapunta sa'yo si Morgana, Thunder. Sa akin siya dahil ibinayad siya sa akin ng kanyang ama. Ako ang dapat makinabang sa kanya at hindi ikaw. Galit na sigaw ko habang nagwawala sa galit. Kinakain ng panibugo at galit ang dibdib ko. Hindi ka sasaya, Thunder Del Rio. Ipinapangako ko yan. Kinuha kong phone ko, tinawagan ng taong makakatulong sa akin. Hello, are you free? We need to talk. May plano ako at ikaw ang naisip kong tutulong sa akin. Sure Blake, pumapayag ako. Sagot ng kausap ko sa kabilang linya. Hindi mawalang ngisi sa labi ko nang ibalik kong cellphone sa bulsa ko. May naisip na akong plano. At sa plano inihanda ko ay titiyakin ko na magtatagumpay ako. Imposible hindi tumalab ito. Dahil likas kay Thunder ang pagiging babaero. Ano kayang gagawing plano ni Blake kay Thunder? Magawa kaya ni Blake na makuha si Morgana? Ano ang gagawin ng dalaga ngayon tila nahuhulog ng loob niya kay Thunder? Magawa pa kaya niyang rason ng pakikipaglapit niya sa binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.